Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video na ito, ipopromote naman natin yung server PC. Kung matatandaan natin sa previous tutorial na nag-add tayo ng ADDS role. Ang video tutorial kasi nito ay series ng steps kung paano i-configure ang ating Windows Server at client. At sa huling part naman ng video tutorial na ito ay i-authorize rin natin ang DHCP ng server PC natin na to. Okay, let's start. So, i-open ulit natin yung ating Windows Server Manager. Click natin yung start, tapos makikita nyo dyan yung Server Manager. Hintayin lang natin siya mag-load, then close nyo lang yan. Tapos, mapapansin nyo sa upper part, meron ulit notification na merong exclamation mark. So, ibig sabihin, meron pa tayong nagagawang or meron pa tayong kailangan gawing additional steps para sa ating server. I-click nyo muna yung exclamation mark, tapos i-click nyo yung promote this server to a domain controller. So, dito sa part na to, mapapansin nyo, merong tatlong pagpipilian. Add a domain controller to an existing domain, add a new domain to an existing forest, at yung huli ay add a new forest. So, pipiliin natin dyan is yung panghuli, yung add a new forest. Tapos, dun sa root domain name, so, dito nyo ilalagay yung gusto nyong domain name. So, example, sa tutorial na to, ang gagamitin natin ay css.edu.ph. Then, click nyo yung next. Tapos, maglo-loading yan. So, hintayin lang natin ng kaunti. So, habang naglo-loading siya, so, hindi kayo makakapag-click or hindi kayo makakapag-select dito sa mga option na to. Hintayin nyo lang matapos yung loading. Mapapansin nyo naman yan dyan sa bandang taas. At saka pag pwede na kayo mag-type dun sa password, ibig sabihin, natapos na yung pag-load niya. After loading, so pwede na kayo mag-select dun sa forest functional level and domain functional level. So, for this tutorial, hayaan lang natin siyang naka-Windows Server 2016. Ibig sabihin lang naman yan yung function ng level ng ating Windows servers, pwede hanggang dun sa mga selection na nakalabas dyan, yung mga pagpipilian. At pwede na rin tayo mag-type ng password para sa ating server. So, may kinakailangang mga requirements dito sa paggawa ng password. Kailangan meron siyang at least one capital letter, number, small letter, saka special character kung minsan. So, para sure, minimum siguro mga 8 characters pataas yung pwede nating lagay na password. Make sure na matandaan nyo yun o i-note nyo kasi kapag nalimutan nyo yan, hindi nyo na ma-open agad-agad yung inyong admin account ng ating Windows Server. So, i-type nyo lang yung required na password, tapos type nyo ulit dun sa baba. Same lang siya, bali confirmation lang yan. So, dapat magkaparehas yung tinype nyo na password. Kapag hindi, hindi kayo makakapag-proceed sa next step. So, pag ganyan, tama naman, so, click nyo lang yung next para mag-continue. Susunod, itong part na to, make sure na walang check yung create DNS delegation. So, hindi na natin kailangan checkan yan. Minsan may check yan, so i-uncheck nyo lang. Tapos, i-click nyo yung next. After that, magkakaroon ng loading ulit. So, hintay lang kayo dyan sa loading na yan. Tapos, dito mapapansin nyo nakalagay the net BIOS domain name. So, wala naman kayo type dyan. Automatic na merong ilalabas dyan na name. So, kung ano yung ibibigay niyang pangalan, ayun na lang yung gamitin natin. I-click na lang natin yung next to proceed. Next part. So,
Pipili lang siya ng path or yung location para sa ating ADDS database. So, hiyaan nyo lang yan na ganyan. I-click nyo lang yung next ulit. Tapos, dito sa review option, papakita niya lang yung summary ng promotion natin na gagawin. So, scan nyo lang siya. Tingnan nyo kung okay na sa inyo. Then, i-next nyo na lang siya ulit. Then, lalabas na tong prerequisite check. So, ibig sabihin lang nito, yung mga requirements na kailangan, i-check niya. So, kaya medyo matagal yung loading yan eh. Kapag na-achieve natin yung mga kailangan or tama yung settings na nailagay natin, makakapag-proceed tayo sa ating configuration. So, after ng loading, mag-i-enable yung install button. So, i-click nyo lang yan para mag-proceed na tayo sa installation. Then, mag-automatic reboot yan kung sakali. So, medyo may katagalan yung part na to. Kaya, maghintay lang tayo hanggang sa maging active yung close button. Then, pag nakita natin yun, click nyo lang yung close button at automatic na siyang mag-restart. So, sa pagre-restart niya, medyo may katagalan na niya kasi ina-apply niya yung mga settings na ating ginawa. Tulad nga ng nasabi ko sa ating opening, dito sa tutorial na video na to. After nang mag-restart yan, i-authorize naman natin yung DHCP. So, dito na tayo ngayon sa part na to. Login muna tayo. So, mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng CSS dun sa unahan. Bali, iyan yung kaninang domain name na automatic or yung NetBIOS na nag-automatic na lumabas dun sa text box. So, makikita nyo dyan, ibig sabihin ganyan niya kasi member na tong server PC natin ng domain. So, type lang natin yung password na nilagay natin din kanina. Then, wait tayo ng loading ng ating Windows server. So, automatic yan, mag-o-open yung server manager natin kung naka-allowed nga yung setting na after reboot mag-flash agad yung server manager. So, pwede rin kasing i-disable yan. After that, yung sinabi natin na authorize or i-authorize yung ating DHCP server naman. So, click nyo lang yung tools dun sa itaas. Tapos, i-select nyo yung DHCP. Then, mag-o-open yung DHCP window na ito. So, mapapansin nyo na meron dalawang option dyan. Under ng pangalan ng ating server PC, yung css.edu.ph. Merong IPv4 tsaka IPv6. So, paano ba i-authorize yan? Ganito lang siya. Bali, click nyo yung server PC natin, yung pangalan ng computer na server. So, yun. Hindi yung may IPv4 tsaka IPv6. Yung pinaka-root, niya, directory. Right-click, tapos i-click nyo yung authorize. So, dapat magkakaroon siya ng check na color green after nating ma-authorize. If ever na hindi agad nag-apply yung pagkaka-authorize natin, try nyo ulit i-right-click yung root directory, yung server PC natin. Kapag na-authorize natin yan, ang magiging selection na ngayon dyan is unauthorized. Ngayon, kung hindi nagiging check yung IPv4 tsaka IPv6, pwede nyo i-refresh or i-close muna yung server manager. Then, i-open nyo ulit. Tapos, punta ulit kayo sa tools. Then, click nyo yung DHCP. So, dapat
ang makikita nyo na ngayon dyan is color green. Oh, yan na nga. So, color green na siya, tapos naka-check na, ibig sabihin authorized na talaga. So, meron lang talagang times na kailangan yung i-refresh yung server manager. So, bali, dito na nagtatapos yung video tutorial natin about sa pag-configure ng ADDS role. So, samahan nyo na lang ulit ako sa ating next video tutorial kung ano pa yung mga roles or settings na kailangan nating i-activate or i-add dito sa ating server PC.